Mga dalang Biblia sa Roma chapter 3. Sa Roma chapter 3 verses 1 to 8. Verses 1 to 8. Basahin po natin para sa ating short devotion. Ano nga ang kalamangan ng Hudyo o ano ang pakinabang sa pagtutuli? Napakarami. Ang una sa lahat, ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Ano nga kung ang ilan ay hindi tapat? Ang kanila bang kawalan ng katapatan ay nagpapawalang saysay sa katapatan ng Diyos? Huwag nawang mangyari, hayaang ang Diyos ay maging tapat kahit na ang bawat tao ay sinungaling gaya ng nasusulat upang ikaw ay aring ganap sa iyong mga salita at magtagumpay ka kapag ikaw ay hinatulan. Verse 5. Subalit kung ang ating kasamaan ay nagpapatibay sa katarungan ng Diyos, ano ang ating sasabihin? Ang Diyos ba ay hindi makatarungan sa paglalapat ng parusa sa atin? Nagsasalita ako sa paraan ng tao. Huwag nawang mangyari, sapagkat kung gayoy papaano hatulan ng Diyos ang sanlibutan. Verse 7. Subalit kung sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay sumagana ang katotohanan ng Diyos sa ikakaluwalhati niya, bakit hinahatulan pa rin akong tulad sa isang makasalanan? Last verse. At bakit hindi sabihin gaya ng paninirang puri sa atin ng iba na nagpapatotoo na sinasabi raw natin, gumawa tayo ng masama upang dumating ang mabuti. Ang kahatulan sa kanila ay nararapat. Nagpapatuloy si Apostol Pablo na ipakita sa lahat ng tao, Hudyo man o Hentil, na ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng puot ng Diyos at ang tanging paraan, nag-iisang paraan upang maligtas ang tao ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Sa verses 1 to 8 ng chapter 3 na ating binasa, sinasagot ni Apostol Pablo ang mga possible questions ng mga Hudyo na posible ito ang magiging tanong nila nung sinabi niya na pagdating sa kasalanan ay walang pagkakaiba ang mga Hudyo at mga Hentil. Sa mga Hudyo po na nakakarinig noon, hindi sila basta maniniwala po. At sabi din ni Apostol Pablo sa mga nakaraan nating pag-aaral na hindi po automatic na ikaw ay Hudyo at ikaw ay tuli ay automatic na ikaw ay maliligtas. So sa kaisipan ngayon ng mga Hudyo, marami silang mga questions. So makikita po natin si Apostol Pablo na bago niya i-present ang gospel sa chapter 3 verses 21 hanggang 25, pati yung mga possible questions ng mga Hudyo ay sinasagot niya dahil gusto niyang i-persuade ang mga ito patungkol sa iisang paraan lamang ng kaligtasan. At ang isang application, mabilis na application sa atin, sa ating evangelism, tama na ang pinaka-importante na kailangan nating mai-present ng tama ay ang gospel. Ang ating Panginoong Yesus na bilang kahalili ay sinunod niya ng perfect ang mga kautusan at nagbayad ng kasalanan sa krus bilang ating kahalili upang sino mang manampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Pero sa mga taong nakakarinig po ng ganitong katuruan, marami silang mga questions sa kanilang kaisipan na kailangan muna nating sagutin na ang layunin natin ay para dalhin sila sa iisang paraan ng kaligtasan. Ang isang halimbawa dyan kapag sinabi nating ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya, para sa kanila, ganun lang ba kasimple na maliligtas ako sa pamamagitan ng pananampalataya? So kailangan nating i-explain sa kanila ano ba ang ibig sabihin ng pananampalataya. Para sa mga hindi mananampalataya, napakahirap na tanggapin na sa pamamagitan lang ng kamatayan ng iisang tao, ang Panginoong Yesus ay kaya niyang iligtas ang lahat ng mananampalataya sa Kanya. So kailangan nating i-explain na ang taong namatay sa krus ay ang Diyos na nagkatawang tao na kahit sa krus lamang ay kaya niyang bayaran ang lahat ng kasalanan ng lahat ng mananampalataya sa Kanya. So, kailangan nating kilalanin ang mga taong nakakarinig ng gospel na ating pinipreach upang masagot natin yung maraming mga questions sa kanilang kaisipan, upang ma-persuade natin na tama, iisa nga lang ang daan sa kaligtasan, ang ating Panginoong Yesus lamang. Titignan natin ng mabilis ang mga possible questions na sinagot po ni Apostol Pablo upang i-persuade niya ang mga Hudyo na manampalataya sa ating Panginoong Yesus. Una, sa verse 1, dahil sinabi ni Apostol Pablo sa mga nakaraang bersikulo na hindi automatic na kung ikaw ay isang Hudyo ay ikaw ay maliligtas. Hindi rin automatic na kung ikaw ay nagpatuli, ikaw ay maliligtas. So sa kaisipan ng mga Hudyo ngayon, kung ganun pala, ano pa ang pakinabang ng pagiging Hudyo? Ito ang sinabi sa verse 1. Kung hindi pala automatic ang maligtas kung ako ay tuli, ano pa ang silbi ng pagiging tuli? Pagiging miyembro ng covenant community ng Panginoon sa Old Testament. At sinagot yan ni Apostol Pablo sa verse 2. Napakaraming pakinabang. Ang una sa lahat, ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. So, ang gustong iparating ni Apostol Pablo, tama, na hindi po automatic na kung ikaw ay isang Hudyo at nagpatuli, ay automatic din na ikaw ay maliligtas sa poot ng Diyos. Hindi po. At hindi rin sinasabi na walang pakinabang ngayon ang pagiging Hudyo dahil naibigay sa kanila ang Old Testament. Dahil naibigay sa kanila at naituro sa kanila ang maraming paghahandog, paglilingkod sa Diyos, na ito ay shadow ng paparating na Panginoong Yesus na minsan ang mamamatay para sa kaligtasan ng lahat ng mananampalataya sa Kanya. Hindi ba ang ating Panginoong Yesus ay nanggaling sa lahi ng mga Hudyo? So, ang sinasabi ni Apostol Pablo, maraming pakinabang ang pagiging Hudyo, ang pagiging parte ng covenant community ng Panginoon, though hindi ka ililigtas automatically ng mga ito, ang ibinibigay naman sa iyo ay ang salita ng Panginoon. Ang picture ng gospel sa Old Testament, ang ating Panginoong Yesus na nanggaling sa lahi ng mga Hudyo, na ang sinasabi sa atin ngayon, kung hindi naman nakakaligtas ang pagiging relihiyoso, ang pagdating natin sa church upang marinig ang salita ng Panginoon, bakit pa tayo pupunta sa church? Hindi nakakapagligtas po ang pagpunta natin dito sa church. Pero merong pakinabang. Naririnig natin ang salita ng Panginoon, na ang naririnig natin ngayong salita ng Panginoon, nagbibigay ng malaking responsibilidad sa atin na tayo ay manampalataya kay Jesus para sa ating kaligtasan. Kung papaanong ang mga Hudyo noon ay meron silang Old Testament, meron silang mga paglilingkod na ginagawa sa templo na tumutukoy sa ating Panginoong Yesus, ang dapat nilang ginawa ay nanampalataya sa paparating na tagapagligtas. So kung ikaw ngayon ay nandito, naririnig mo ang salita ng Panginoon, ang kailangan mong gawin ay manampalataya kay Kristo para sa iyong kaligtasan upang ikaw ay maligtas. Dahil malaki ang pakinabang na nandito ka at naririnig mo ang salita ng
Panginoon. Pangalawang argumento ng mga Hudyo na gustong sagutin ni Apostol Pablo, kung maraming mga Hudyo ang hindi nanampalataya kay Jesus, dahil nga makikita natin sa Old Testament ang paulit-ulit na kasalanan ng mga Hudyo, na kung hindi naging matapat ang iilang mga Hudyo, ang ibig bang sabihin, ang Panginoon ay hindi magiging matapat sa kanyang pangako? At ang sabi ni Apostol Pablo, wag nawang mangyari. Hayaan ang Diyos ay maging tapat kahit na ang bawat tao'y sinungaling. So ang sinasabi po sa atin, tama, ang mga Hudyo po noon ay hindi naging tapat. Kahit na nung dumating ang Panginoong Yesus sa Israel noon, marami po ang nag-reject sa ating Panginoong Yesus na siyang tagapagligtas. Siya ang Mesaya na ipinangako sa Old Testament. At makikita rin natin na kahit hindi naging tapat ang mga Hudyo, naging tapat din pa rin ang Panginoong Yesus sa kanyang pangako dahil marami pa rin naman siyang iniligtas ng mga Hudyo na nanampalataya sa kanya at patuloy siyang nagliligtas ngayon kahit na hindi naging tapat ang maraming mga Hudyo noon. So makikita natin ang isang katangian ng Diyos na ang kanyang katapatan sa atin, sa kanyang church, sa atin individually, hindi po nakadepende sa ating katapatan sa Kanya. Huwag nating isipin na dahil nagiging tapat tayo, ay obligado ang Diyos na maging tapat sa atin. Kasi kung ganito ang kaisipan natin, the moment na mag-stop tayong maging tapat, hindi na magiging tapat ang Panginoon sa atin. At ito ang nagbibigay ng assurance sa atin. Individually, sa maraming pagkakataon, kung i-assess natin ang ating mga sarili, hindi tayo nagiging tapat sa Panginoon. Bilang isang iglesia, maraming aspeto ng ating buhay na hindi po nakaayon sa kalooban ng Panginoon. Pero ibig bang sabihin, papabayaan tayo ng Panginoon? Iiwan tayo ng Panginoon? Hindi po. Mananatiling tapat ang Panginoon sa atin dahil alam natin na sa kamatayan ng Panginoong Yesus sa cross ay tinubos niya tayo mula sa poot ng Diyos sa ating mga kasalanan. Na ang ibig sabihin, magpapatuloy ang gawain ng Panginoon sa kanyang church. Magpapatuloy ang gawain ng Panginoon individually sa ating mga buhay kahit na hindi tayo nagiging tapat araw-araw. Dahil ang Panginoon ay mananatiling tapat sa atin dahil sa ating Panginoong Yesus. Pangatlo na argumento ng mga Hudyo na kung ang aming kasamaan ang nagpapatibay sa katarungan ng Diyos, kung ang aming pagiging sinungaling ang nagpapatibay sa katotohanan ng Diyos, kung ang aming pagiging makasalanan ang nagpapatibay sa pagiging banal ng Diyos, hindi ba dapat ang Diyos huwag na niyang parusahan ang aming mga kasalanan? Kasi ginagamit niya ang aming kasalanan upang i-display niya ang kanyang glory. Na pinapalabas ngayon ng mga Hudyo na dahil sa kanilang ginawang kasalanan, ay merong utang na loob ang Diyos ngayon sa kanila na dapat iligtas ng Panginoon ang mga taong ito. Dahil nga ginawan nila ng pabor ang Panginoon dahil sa kanilang mga kasalanan. Ang unang sagot ni Apostol Pablo, kung ang Panginoon kailangan niya ang ating kasalanan upang ipakita niya ang kanyang kabanalan, hindi siya qualified na tumayong judge sa final judgment day. At ang sinasabi rin sa atin kung gaano po kabaluktot ang isip ng tao. Makikita po natin na sa gospel, bilang tugon ng Panginoon sa pagliligtas niya sa atin na makasalanan, dinisplay niya ng malinaw ang kanyang mga katangian. Sa pamamagitan ng ating mga pagkakasala, dahil hindi tayo deserving sa anumang pabor na nanggagaling sa Diyos, ang deserve natin ay impyerno, pero sa pamamagitan ng krus, iniligtas tayo ng Panginoon.
ipinapakita ng Panginoon ang kanyang grace. Ang kaligtasan na hindi po natin deserve. Dahil hindi natin kayang iligtas ang ating sarili mula sa ating mga kasalanan, ang Diyos po, siya ang gumawa ng paraan. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ang ibig sabihin po, merciful ang Diyos. Tumutugon siya sa ating mga pangangailangan. At dahil sa ating mga kasalanan, hindi tayo pwedeng tanggaping banal ng Diyos, basta-basta. Ang ginawa ng Panginoon, ipinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak, siya ang sumunod ng perfect sa mga kautusan. Nagbayad ng kasalanan sa krus upang ang sino mang manampalataya kay Kristo ay pwedeng tanggapin ng Diyos na banal na hindi po nakokompromiso ang kanyang kabanalan. So, dinidisplay ng krus ang holiness ng Diyos. So, tama, merong sinasabing tama ang argumento ng mga Hudyo na ginamit ng Panginoon ang pagiging makasalanan ng tao na sa pamamagitan ng krus ng Panginoong Yesus ay dinisplay ng Diyos ang kanyang katangian. Malinaw na dinisplay ng Diyos ang kanyang mga katangian. Pero ibig bang sabihin, hindi tayo accountable sa ating mga kasalanan? Hindi po. Mananatili tayong accountable. Especially ang mga taong hindi nanampalataya kay Kristo. Dahil pwedeng gamitin ng Diyos ang pagpaparusa sa iyong mga kasalanan para i-display niya ang kanyang poot sa kasalanan. At ang sinasabi sa atin, ito ang sinasabi ng Roma chapter 8, verse 28, na ang lahat ng bagay ay ginagawa ng Panginoon para sa ating ikabubuti. Kung ganun pala, di magpabaya na lang tayo. Gumawa na lang tayo ng kasalanan. Kahit pala ang aking kasalanan ay pwedeng i-overrule, gamitin ng Panginoon para sa aking ikabubuti. Ganun ba yung tamang tugon? Hindi po. Mananatili tayong responsable sa ating mga ginagawang masama at hindi po aalisin ng Diyos ang mga masasamang consequences ng ating ginagawang masama. Pero sinasabi ng Bible, kahit yung mga ginagawa nating masama ay ino-overrule, ginagamit ng Diyos para sa ating ikabubuti. So, imbes na magpatuloy tayo sa masama, ang dapat na maging tugon natin ay mag-worship tayo sa Panginoon, sa kanyang kabutihan sa atin. Na sa kabila ng ating pagiging matigas sa kasalanan, ay hindi tumitigil ang Panginoon na anuman ang inumpisahan niya sa ating mga buhay, ay siguradong kanyang tatapusin para sa ating ikabubuti at para sa luwalhati ng kanyang pangalan. Tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, aming Ama na nasa langit. Salamat po, Panginoon, sa reminder mo ngayong umaga sa amin na sa kabila ng hindi namin pagiging tapat sa iyo araw-araw, Panginoon, mananatili kang tapat sa amin. Sa maraming nangyayaring sa aming buhay, individually at bilang isang iglesia, Panginoon, napakahirap unawain ito. Napakahirap i-claim ang katotohanan ito at magbigay ng confidence sa amin, Panginoon. Tulungan mo po kaming maiangat ang aming perspective, Panginoon, na lumakad kami by faith at hindi by sight, Panginoon. Tulungan mo po kaming makita namin ang lahat ng pangyayari sa aming mga buhay, mabuti man o masama, na dahil ikaw ang Diyos na soberano, Diyos na banal, Diyos na gracious, merciful, ay kahit ang mga kasalanan namin, Panginoon, pagkukulang namin ay ginagamit mo na imbes na maging kasiraan sa amin ay ginagamit mo para sa aming ikabubuti, para sa ikasusulong ng iyong gawain, Panginoon. At namamangha kami, Panginoon, sa iyong saganang biyaya sa amin. Dahil kung titingnan namin ang aming mga sarili, Panginoon, sa maraming weaknesses, sa maraming kasalanan, imposible namin maranasan, Panginoon, ang iyong pagpapala. Imposible na sumulong kami sa aming relationship sa iyo. Imposible na mag-grow ang gawain ito, Panginoon. Pero dahil ang iyong katapatan
ay hindi nakadepende sa aming katapatan, Panginoon, magpapatuloy kang matapat dahil ito ay nakadepende sa aming Panginoong Yesus. At magbibigay ito ng assurance sa amin bilang isang iglesia. At sa maraming pribilehiyo na ibinibigay mo po sa amin, ang fellowship namin dito sa church, ang naririnig naming Word of God, salita mo, Panginoon, every Sunday. Panginoon, tulungan mo po kami na hindi lang kami makinig, Panginoon, kundi makita namin ang responsibilidad na kailangan naming i-apply ang mga ito sa aming mga buhay. Tulungan mo po, Panginoon, ang mga kaluluwang wala pa sa aming Panginoong Yesus, na sila po ay manampalataya ng tunay sa aming Panginoong Yesus para sa kanilang kaligtasan. At tulungan mo po kaming nakipag-isa sa aming Panginoong Yesus na sa aming pag-awit, sa pagbabasa namin ng iyong mga salita, sa pakikinig namin ng iyong mensahe ngayong umaga, sa aming fellowship, Panginoon, nawa sa tulong ng iyong Holy Spirit ay magdulot ito ng spiritual maturity sa amin, Panginoon. Maging kamukha kami ng aming Panginoong Yesus. Patuloy na kilusin mo ang aming mga buhay, Panginoon, dahil ito po ang kailangan namin at ito ang gusto mong gawin sa aming mga buhay, ang maging kamukha kami ng aming Panginoong Yesus. At maranasan namin ang kapangyarihan, Panginoon, na nagmumula sa iyo. At magkaroon, Panginoon, ng bunga ang mga ginagawa naming paglilingkod sa iyo. Maluwalhati ang iyong pangalan. At patuloy po kaming nagpapasalamat sa pribilehiyo na ginagamit mo ang church na ito para i-preach ang gospel sa mga taong gusto mong iligtas, Panginoon, sa mga taong wala pa sa aming Panginoong Yesus. Patuloy mong i-sustain ang aming katapatan sa iyo, Panginoon. At iparanas mo sa amin ang joy na sinusunod namin ang iyong kalooban at bigyan mo ng kapangyarihan ang iyong mga salita na aming ipinapahayag. Dahil ito ang nagbibigay ng luwalhati sa iyong pangalan na dinidisplay mo ng malinaw ang iyong biyaya, ang iyong mercy, ang iyong holiness, ang iyong wisdom, Panginoon, ang iyong sovereignty. Kaya naman, patuloy po kaming magiging matapat sa pagpapahayag ng iyong mabuting balita upang ang iyong pangalan, ang aming Panginoong Yesus, ay maluwalhati sa iglesia ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen.